Kailangan may makulong eh. At hindi lang dapat si Saldico makulong dito. Nako po, patay ka. Mayor, kung kayo po ang magsasalita based on documents that you have collated and gathered, sino po ang dapat makulong? Nako, ayan na, ayan na. Well, Can you name names? Isa na dyan siguro si Speaker Romualdez Ayun. na dapat makulong dyan. Ayun. Kasi imposibleng hindi niya alam Tinumbok na. na dapat makulong dyan. Kasi imposibleng hindi niya alam kung anong ginagawa. Ito, tuloy. Well, Can you name names? isa na dyan siguro si Speaker Romualdez na dapat makulong dyan. Dapat. Kasi imposibleng hindi niya alam kung anong ginagawa ng tao niya. Napaka-imposible. Tatalino ng mga yan. Kaya nga sila naging congressman, kaya nga sila naging speaker. Correct. Tapos nagmamaang-maangan sila na wala silang ginawa. Natama ho si BP Sara Duterte. Di ba? Yung pala eh. Kasi kayong hirap sa inyo. Basta Duterte, ayaw ninyo. Si Romualdez, nako, grabe ha. Hindi maganda yan. Hindi, alam nyo kasi, mga banateros, mga banateras natin dyan sa iba't ibang dako ng mundo, kita naman po natin yung pattern na nangyayari po na tuwing ang isang resource person ay nagsasalita about Romualdez, talaga nga namang sinisiraan at kung ano-anong issue ang inilalabas hanggang to the point na kahit nga ho yung mga kapwa senador ay nilalaglag ho ng kapwa senador. Naku po, hindi maganda yan ha, hindi maganda yan. Gago! Hindi, kasi gano'n na ho ang nangyayari at eto nga nakaraan ay eto hong kay Magalong kaya hindi, alam mo, etong nangyayari kay Magalong, naku po, patay kayo dyan. Kasi, syempre, ito si Magalong, hindi lang naman niya na, baka kasi sabihin ng iba, DDS yan. Hindi, maraming ang kakamping-kakampwet yan eh. Hindi, totoo naman eh. Marami naman pong kaibigan na, na kakamping eh. Pero, gayon pa man, pinaniniwalaan ho ito ng mga Pilipino, sila man po ay nasa politika o wala sa politika, naniniwala po sila dito kay Magalong. Kaya napaka-importante ho ng ginampanan nito ni Magalong. Tapos may isang chismosa dyan na bigla na lang alam mo yun, sisiraan nito si Magalong. Naku po, hindi maganda yung ginagawa mo ate. Hindi maganda ginagawa mo ate. Ito na nga, etong nakaraang araw ay nag-resign po si Magalong dahil nga po sa tila may mga akusasyon na inilalabas po sa kanya na medyo hindi ho natuwa ho ito si Magalong. Pero alam nyo, actually, kaya naman po nag-resign si Magalong dahil nga sa sinisiraan siya. Ikaw lang naman ata may gusto makaalam eh. Yung mga kasamahan mo, parang ayaw nilang malaman talaga kung sino ang ugat ng problema dito sa korupsyon na ito. Diba? Ewan ko lang ha. Siguro si Magalong talagang sabi niya sa isang interview niya parang nadali niya yung veins. Nadali niya yung pinakaugat kaya siya alam mo yun, nachichismis at sinisiraan ng ito kasi si Aling panggulo talaga, pero okay lang kasi at least nalalaman natin ang katotohanan dahil dito sa kay Aling Claire. Alam mo, pansinin nyo ito si Magalong. Ato, na-obserba ko lang ito. Napakaingat nito magsalita. Hindi ho ito yung pagbumitaw. Parang hindi ho ito shotgun. Alam mo yung mga taong shotgun? Di ba, alam naman po natin yung shotgun, ang putok nun, ganun pasabog. Talagang bahala ka kung sinong tamaan. Parang ganun Hindi ho ito ganun. Etong si Magalong pag nagsalita po ito, sniper ho ito. Yung sniper talagang kahit malayo, pagka gusto kang tamaan, sapul ka talaga Ang shotgun pa ganun. Ito, pag pung, yan ka. Ganun magsalita ho ito. Napaka-precise. Kaya pag ito may binitawang salita, naku po, delicates ka, di ba? Para ka na utot na malakas, di ba? And then, utot na utot na pa-secret. Mga ganun. Pagka nabunutan kayo, di ba, tinamaan yung, okay lang kayo, sir. Gaganon pa yung dentista mo. Nasaktan na nga, okay pa rin ang tanong mo. Okay lang kayo, sir.
Ikaw kaya pumalit dito. Tutuloy ba nila na wala ka? Ayaw nga nilang paalam sa tao di ba? Ayaw nga nilang maging transparent Yun ang malaking problema natin dito mga kababayan Ayaw nila ng transparent. Gusto nila magtiwala lang tayo sa kanila. Hindi, ayaw nila kasing naka-live televise o in social media. Ayaw nila So, ang gusto lang nila, magtiwala lang tayo sa mga kanilang konklusyon. Ito na nga ang problema, mga kababayan. Wala na tayong tiwala kahit kanino. Wala na tayong tiwala. Hindi na tayo makatiwala kasi totoo naman dahil di na makatiwa-tiwala mga nasa gobyerno. Di ba? Hindi naman wala nang Kita nyo naman kaliwat kanan ng korupsyon Magtitiwala pa kaya kami dun sa nilagay ni Marcos? Una, may pagdududa na nga. May pagdududa na nga kay Marcos. Nakasangkot siya. May pagdududa na pinoproteksyonan niya yung kanyang pinsan. May pagdududa na. Tapos, itatago mo pa investigasyon. Di talagang may matinding yan, may matinding meaning yan, 'di ba? Kaya dapat sana i-transparent yung investigasyon ng ICI, yung pag-iimbestiga, yung pagtatanong sa mga resource person nila. Dapat social media nasa publiko yan. Wala sa bahala na daw sila tayo, tanginang yan. Manghula na lang tayo kung ano nangyayari dyan. Pagtiwalaan na lang natin sila. Kasi kayo ba nagtitiwala dyan? Ako hindi. Bakit? Kasi yung iba hindi matunton. Ikaw, ang galing mo, natutuntun mo. Ngayon, natutuntun mo na yung pinsan, baka mamaya, matunton mo na yung nag-utos sa pinsan. Gago! Kaya ito naman yung dahilan kung bakit sinabi nga niya na kaya ako nag-resign dahil sa dalawang bagay. Yung una, yung sinabi na hindi daw siya kinuha bilang investigador, which is ang linaw pinakita natin nung nakaraang video. Panoorin niyo po yun Nung nakaraang video, pinakita natin na talagang si Aling Claire mismo nag-announce na ito po ay merong appointment na investigador. Meron pinakita yan, pinakita natin yan nung isang araw na video. Ngayon biglang wala na. Pangalawa, yung sinisiraan siya tungkol po doon sa doon sa project sa kanila. Kung makikita natin, bakit po ba? Kasi nga si Magalong meron na talagang meron na siyang mga binitawan na medyo hindi maganda. Okay, ito panoorin niyo ito. What's next? Ano bang nakikita yung ending dito po na nabuksan ang Pandora's box? Well, ako talaga nagsusumikap kaming tumulong para talagang makulong. Kailangan may makulong At hindi lang dapat si Zaldico makulong dito. Nako po, patay ka. Mayor, kung kayo po ang magsasalita based on documents that you have collated and gathered, sino po ang dapat makulong? Nako, ayan na. Well, can you name names? Isa na dyan siguro si Speaker Romualdez. Ayun. Na dapat makulong dyan. Ayun. Kasi imposibleng hindi niya tinumbok na. Ladies and gentlemen, tinumbok na po ni Magalong na dapat talagang makulong si Romualdez. Yun. Paano ba yan, mga pingtae? Di ba? Bilib kayo dito kay di ba? Kay Magalong. Paano na yan, mga pingtae? Di ba? At saka mga tansong bayaran. Paano na? Di ba? Yan ang ninyo Sabi ninyo, nagagalit kayo nun kay Pangulong VP Sara Duterte. Nung sinasabi niyang, dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Si Romualdez at si Zaldico. Galit na galit kayo mga putang ina nyo. Di ba? Galit na galit kayo Di ba? Sabi ninyo, fake news yan. Tapos ngayon, lahat ang tinutuntun na ay si Zaldico tsaka si Romualdez. Kahit yung mga hindi to pinklawan pero marami kasing humahanga dito ng mga pingtae. At least makikita nyo na galing na po sa mga kasamahan ninyo na talagang may kasalanan si Zaldico at si Romualdez. Paano na yan?
So, pwede na ba nating sabihin na tama ho si VP Sara Duterte? Di ba? Yung pala kasi kayong hirap sa inyo. Basta Duterte ayaw ninyo porket hindi nyo napapagpatuloy yung mga negosyo nyo, mga animal kayo. Eto na. Yan na mismo, sinasabi na mismo. Ulitin natin yung sinabi niyan, dapat makulong si Romualdez. Na dapat makulong dyan. Kasi imposibleng hindi niya alam kung anong ginagawa. Ito, tuloy. Well, Can you name names? Isa na dyan siguro si Speaker Romualdez. Na dapat makulong dyan. Dapat. Kasi imposibleng hindi niya alam kung anong ginagawa ng tao niya. Napaka-imposible. Tatalino ng mga yan. Kaya nga sila naging congressman, kaya nga sila naging speaker. Correct. Tapos nagmamaang-maangan sila na wala silang ginawa. Ayun na nga. Ayan DZRH yan. Salamat po Hindi, ayan na. Malinaw na ho. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa, ika nga. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Andyan na, sinasabi na mismo na talagang dapat makulong niyang animal na yan. Kaya ngayon, ladies and gentlemen, todo-todo na ang paninira nila dito kay Magalong. Ay, sabi ko sa inyo, ito na nga ito kanina, lumabas siya sa Senado. Although yung kanyang topic doon, yung hearing na yun tungkol doon sa blockchain. Okay? Pero ito nabanggit niya na rin. Dahil alam ko po, nagpaplano na po rin po kayo mag-blockchain. Baka pwede rin po kayo magkwento ng konti sa aming lahat dito, yung inyong 2 linggo nag-iimbestiga ng mga katiwalian sa ating bansa. Ano po yung mga nakita po ninyo, ano po yung mga nais nyo pong i-share rin po sa amin? Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, and to our special guests and fellow public servants. Magandang umaga ho sa inyo lahat. I had a very brief stay with ICI, Mr. Chair. But the one thing that I found out, there are actually only 3 players, main players yan. Yung mga korap na politiko, yung mga korap na mga bureaucrats, and we're talking about infra, ibig sabihin mga korap na DPWH officials, at yung mga korap din ng mga contractors. Lahat sila korap dyan. Lahat. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. Sa laki ng perang involved. There should be 5 major players. Yung funder, which usually yung mga lawmakers, the DPWH at yung mga contractors, local government at yung community. Pero in-is out yung last dalawa. So sila lang nag-uusap. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So, ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this, itong transparency and accountability mechanism. And na-introduce nga itong blockchain sa amin. So, pag in-introduce mo, sinabi mo na sa mga official na yan na, bakit hindi nyo blockchain? Wala na silang rason. Kasi very weak yung kanilang alibay na sabihin na, hindi namin gagawin yan kasi baka nakawin. O kaya baka i-alter pa, sirain pa kami. It's a very weak alibi, pero may rason pa rin sila. May lusot sila. I was really surprised when suddenly I was asked, or there was a press conference without even consulting me, calling for me, and it was actually a hastily arranged press conference. Nako. Then suddenly, binabanggit na doon na I'm not an investigator, I'm just a legal advisor, when in fact, sila naman ang gumawa nung designation na yun, legal advisor investigator. So there were contrasting na mga pronouncement. Kakayanin ko pa yun tatanggapin ko pa yun tatanggapin ko rin na wala akong authority over the PNP CIDG, which is true. But we took the opportunity to enter into an MOU. Nakipag-MOU kami to our initiative. Nag-MOU kami with PNP, with forthcoming yung sa NBI, with civil engineers, with IBP, mga lawyers, ang dami mga volunteers, even with structural engineers, meron din with watch group, with M4GG, para at least everybody, it's a whole of the nation approach. Kasi nga overwhelming. One thing that I found out is,
I anticipated that it's widespread. But the level, the depth, and the magnitude is really overwhelming. That hindi mo kakayanin ng 1 taon, 2 taon to investigate because it's in thousands of cases. Sabi ko nga, it became a cottage industry. Sa isang probinsya nga lang, sabi mo, isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. O kaya undocumented na mga projects, umaabot sa 9,000. Sa isang probinsya pa lang yan. Paano pa kaya sa ibang probinsya? At ang isang mga nakikita namin doon is, why is it na ang lumalabas sa NEP for a particular district, 1-point-something million lang ang hinihingi mo? I have the records. Or 2.5 lang sa President's budget. Then suddenly, pagkalabas doon sa GA, bakit umabot na ng mga 21 billion? And nakita namin na talagang prevalent yung kondon, yung mga ghost and substandard projects sa lugar na yan. So what was the intention? No? Hindi naman tayo tanga. Nangyayari dito lumalabas na tanga ang Pilipino, kaya pabayaan mo na lang sila. Hindi na nila mapapansin yan. Nakakainsulto isipin. Nakakainsulto. Okay. Balikan ko uli yung press con na yan. Nilabas. And then, suddenly, tinabi na may conflict naman ako being the mayor and at the same time being a member of the ICI. By the way, I'm not a member of the commission. I'm not a commissioner there. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround nun na legal advisor investigator. Pero inis out na ako doon eh. Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation na dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Yan na, mag-aaway na tayo dyan. Sa una. Kasi nga, tinumbok mo si Romualdez. Tinumbok mo si Romualdez. Tutural talaga magagalit sa mga tao, mga gobyerno. Yung pinsan magagalit sa yan. Tumbukin mo ba naman? Ganun talaga. Unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Diba? Diba? Tama yung logic na yun, di ba? Kaya nga nilabanan ng yung mga senador na lumalaban, lalo na si Villanueva, nilalabanan niya yan. Tapos biglang siya pala yung yung biglang pagbibintangan ngayon. Napaka-obvious eh. Napaka-obvious yung mga ganyang galawan. We have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. So nonetheless, I think I struck a nerve. No? Yun. I don't like to, expound further. But I believe I struck a nerve. Several nerves. Mismo. Na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. So, I would like to end yung aking experience dyan sa ICI. But one thing that I can say is that there's no transparency. There's no transparency whatsoever. Nakita namin yan ni Secretary Vince. Tinago lahat. No? And they are just so comfortable doing it. They're not afraid. No? Imagine, hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan. Nakakainsulto pa. At ito nga, lately nga, sinabi pa na yung involved na congressman dyan, si Saldico, he did not abandon it. It was a sacrifice. My God! Ha? Nagdakaw ka ng bayan kasi sasabihin mo, it was a sacrifice. Sacrifice? Anak ka ng wewe? Sobra ito talaga to si Zaldico. Kapal ng mukha nitong animal na to. Mantakin mo. Sacrifice pa yun. Sa lagay na yun. Ang tindi mo. Teteng. Ang lupit mo, Brad. Sacrifice ang animal. O, yun daw sinabi ni Part. And it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair? Nako. Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Ha? Manhid. Di ba? Napaka callousness, hypocrisy. Yes, malupit. At nakakainsulto
sa mentalidad natin Pilipino. So from there, Mr. Chair, please allow me to read my position paper on why we're pursuing this blockchain initiative. Go ahead. This will just take about 5 minutes, Mr. Chair. Thank you for inviting me to share my perspective So as a ayan local po chief yun, executive. yung po yung kanyang sinabi patungkol po dyan sa blockchain investigasyon. Although sana, alam mo, may nihiling talaga kami, Anyway, nag-appear ka na naman sa hearing dyan sa Senado kay Bam Aquino tungkol sa blockchain na yan. Yung blockchain pala mga kababayan, parang parang digital notebook kung saan lahat ng transaksyon ng gobyerno, iba-blockchain mo para anyone can get it pero hindi mo pwedeng i-edit. Okay? Pwede mo siyang tignan, makuha para may transparency. Yun yung gusto mangyari nito mga to. Anyway, nag-appear naman na ito si Magalong dito kay Aquino, kay Bam Aquino sa pinamumuno ng komite ni Aquino. Nagtataka ako, bakit ayaw niya mag-appear dito kay Lacson? Di ba kaibigan naman niya yun, si Lacson? Di ba? Alam ko kaibigan niya si Lacson eh. Hindi ko lang maintindihan, bakit ayaw niyang mag-appear dito kay Lacson? May ibig bang sabihin niya na wala kang tiwala dito sa tropa mo? Di ba? Hindi, this is just a simple question. Wala ka bang tiwala? Bakit tila ayaw mong lumabas patungkol sa hearing na yan? Sana magpakitang ka na rin. Magparamdam ka na rin po dito sa pagdinig dito sa issue ng korupsyon. Lalong-lalo na dun sa Blue Ribbon Committee na siya nag-handle nito. Bakit ayaw mo pa, Sir Mayor Magalong? Sana po, sir, na nananawagan na po ang taong bayan. Mag-appear ka na. Napaka-importante kasi lahat na lang na nag-a-appear dyan, dinidiscredit nila eh. Lahat na lang na nag-a-appear na nagtutunton kay Romualdez, dinidiscredit nila. Ngayon, ikaw na nagsalita na dyan, na dapat dapat makulong si Romualdez, gusto malaman ngayon ng taong bayan kung anong basihan mo. 'Di ba? Gusto ngayon malaman on record sa Senate kung anong basihan mo, bakit mo gustong makulong yan si Romualdez. O edi sana mag-appear ka na. Kesa yung ganito, lumalabas ka sa media, lumalabas ka sa ibang komite, ano ho ba? Alam ko hindi naman kayo takot. Wala lang ba talaga kayong tiwala sa leadership ni Lacson sa Blue Ribbon Committee? Bakit to, sir? Baka tamaan siya? O baka pigilan kayo magsalita at sobrang obvious na. So, yun lang ang ating tanong, di ba? Sana po ay sagutin nyo na po yan, sir. Sana po ay kayo po ay magsalita na tungkol po dyan. Okay, sir? Sana lang po. Tayo ay umaasa dito kay Magalong. Hindi kasi dandyan na si Sir Jack, di ba? Alam naman po natin na malapit ito sa mga rapper tsaka mga influencer na kinuha. Inalok din to eh. Sabi ko nga sa inyo eh. Pero at least proud naman ako kasi inalok sa kanya 300 lang, sa akin 500. Sabi ko nga kung 500 million sana, pwede. O, di ba? Bibili na rin ako ng eroplano ko. Lilipad na rin ako sa ibang bansa. Anyway, joke lang po yun. Pero gayon pa man, mga kababayan, sa akin, nakikita na natin unti-unti. Unti-unti talaga na itong si Romualdez talagang may kinalaman, 'di ba? Kasi sabi nga nila, sabi nga ni Chis Escudero, si Sir Orly mismo, isa mismong nagpapatunay na naghatid siya ng mali-maletang pera. So ibig sabihin po nun, mga kababayan, kung mali-maletang pera ang hinatid mo, aba, meron kang personal na alam. At ngayon, ang tindi nga binabalatan siya
Hindi binabalaan ho siya ngayon ng eto ni Remulla. Hinahanap na daw siya kasi hindi daw sumipot. Alam mo, kaya hindi sumipot yan si Sir Orly. Baka walang tiwala sa inyo. Hindi, kasi baka mamaya alam din niya na talagang sangkot itong pinaka-pinuno natin. Hindi natin alam, pero bakit hindi siya umapir? Isa lang ibig sabihin nun, hindi sa guilty siya, kung hindi, siya, may alam siya na hindi natin alam. 'Di ba? May alam siya o meron siyang alam na ikakapahamak niya kung aaten siya diyan sa DOJ. Kasi ang tapang nga niya humarap in public sa Senate, bakit sa'yo hindi? Ganun lang kasimple, walang tiwala sa'yo. Kaya hindi siya humarap sa'yo. Di ba? As simple as that. Huwag na nating paikot-ikutin. Simpleng-simple, walang tiwala sa iyo yung tao. Kaya hindi siya humarap. Yun lang. Kasi ngayon, kesyo papahanap daw siya. O sige, hanapin niyo sa loob ng kampo. Alam ko kasi, sabi nga ni Mike Defensor, nasa kampo daw O di hanapin niyo sa loob ng kampo kung talagang malakas ang loob niyo. 'Di ba? Kayo mga Marines, protektahan nyo na lang po si Sir Orly. Mukhang igagawing terorista pa yan pagka nagkataon. Hindi, kasi ganyan naman ang lahat ng ginawa nila doon sa mga kalaban nila, ginawang terorista. Di ba? Baka mamaya ganyan gawin kay Sir Orly. Kaya bantayan nyo lang yung mama na yan. Mga tropa nating mga Marines dyan. Bantayan nyo yan kasi delicates. Alam mo naman, ang gobyerno to, pagkakaaway mo na, wala, lahat na lang ibibintang sa'yo Kung ang dating ang Pangulo na lahat ng kabutihan ay ginawa, abay, tatarantado, kinidnap pa. Ganon sila kawalang yapo, mga kababayan. Kaya bantayan po natin. Ito, kahapon din nagkaroon ng parang resolusyon na palayain si Pangulong Duterte interim release. Sabihin, i-house arrest na lang. O parang doon na lang sa bahay. Kasi nga, dahil nga for humanitarian reason. Ano ibig sabihin mo nito? Linawin mo natin. Kasi mga kababayan, marami nagsasabi niya, hindi, kasi pa yan, bakit ganun? Pag mayaman, ganito. Mga tarantado kayo, ibang usapan na yun. Diba? Ito po yung dating Pangulo. Pangalawa, hindi pa po ito convicted. Pangatlo, sobrang tanda na, 85 na o 84 if I'm not mistaken. Natutumba na nga, 'di ba? At ewan natin kung nilason ba 'yan. Basta ganyan na ang kalagayan niya. Kailangan niya na ng 24 oras na nagbabantay na hindi may provide ng ICC. Sana nga kung papasukin lang yung nurse niya, mga 3 nurse, 'di ba? Pagaganda. Baka lumakas siya si Pangulong Duterte. Hindi, joke lang po yun. Pero totoo naman, di ba? Sumbabantayan siya ng 24 oras. Sana ganun. Hindi. Kung hindi nyo kaya, edi interim release lang. Kahit lang dyan sa Dahig o sa Netherlands, sasama ko siya. Punta kami sa Netherlands. Maglakad-lakad kami dyan sa mga mag-window shopping kami. Marami dyan sa Amsterdam. Maraming window shopping dyan. Malay nyo, di ba? Hindi. Biro lang. Pero yung katotohanan po talaga yun. Sana lang po ay bigyan naman po ng humanitarian na assistance si Pangulong Duterte. Ito panoorin natin ito. Napakaganda ho kasi nitong sinabi ni Cayetano. Thank you, Mr. President. Sir President, allow me to just say some words that is personal to me. As a person, as a Christian, as a Filipino, as a senator of this republic. I remember, Mr. President, na pinag-uusapan kasi yung smuggling ng bigas at nandito po si then Mayor Duterte. In fact, dun muna siya naghintay sa kwarto ni Senator Pia. And in the course of their conversation, tinawag nila ako, we joined. Then may nasabi si Mayor Duterte doon that caught my ear, no? So, sabi niya, Pia, senator, formal siya, sabi niya, senators,
Senator Pia, Senator Alan, how I deal with criminals in Davao, I take responsibility, and one day, before God, I have to account. Not exact words, but basically ang sinasabi niya, nung na-elect siya, he has to take responsibility, and he knows there is an accounting. Few years later, September 29, 2015, hindi ko po makalimutan, lumipad po ako Davao. I asked him if he's running for president, and I asked him if I could join him. He took a piece of paper, he drew yung mga graduate ng PMA, police, and then pag nagiging colonel, nagiging militar, and then he started talking about corruption and how drugs corrupted the law enforcement, and then how it will spread sa judges, sa politicians, etc. No? Long story short, after that night, instead of asking him to run, sabi niya hindi siya tatakbo, or instead of asking him if I could run as his vice president, lumabas na lang sa bibig ko na if you run, I will be for you. If you choose me, I will campaign with you. If you don't choose me, I am now committed to you. And as we say, the rest is history. There's a lot of things that we have to account for. There's a lot of truths that have to be uncovered on the part of those who are pro-Duterte. There's a firm belief that it was to protect the human rights of all Filipinos, especially against the menace of drugs. On the side of some human rights activists, tingin nila this is some deranged maniac who just wants to kill everyone. So, yun yung extremes. But I remember, I think a year, 2 years ago, I met a pastor, nagkwekwentuhan kami. Then he said a prayer, then he told me, you know, Alan, God wants you to know that Duterte is not as good as how his supporters describe him to be. But he is also not as bad as how his detractors want him to be or describe him to be. The point is, Mr. President, we can go back and forth about history, but the wheels of justice is moving, whether here in the country or in the ICC. Ganda nun, Having said that, I know 3 things. 1, you are presumed innocent until you're proven guilty. And all human rights activists will say, yung tunay ha, hindi yung nagkukunwari na human rights activist. Ako, kilala ko yung mga nagkukunwari. Sir, nasa harapan ninyo, si Ontiveros. Human rights, pero pagka kay Duterte na, wala nang human rights, animal yan. Sabihin po, yung humanitarian treatment. Meron po kasing nagsasabing human rights activist, pero siya, bakit siya? Hindi niya binigyan ng due process at pinatay niya. I can't help but remember people like Rene Sagisag who stood tall here in the Senate na kahit anong baho nung kaso o nung issue, pagtingin niya dapat may magtanggol, pagtatanggol niya. Di ba? Kasi sabi niya, they deserve a lawyer. No matter how you think they're guilty, etc. So there are a lot of human rights activists we should and we can and we should pay tribute to. But my point is this: it is not against the tenets of human rights to allow any person, especially a former president of the country, to be under house arrest or to be under a country supervised under ICI, especially in the condition of President Duterte, who is 80 years old, who is, well, at least when he was brought there, he was mentally strong. I don't really know how he is now. Pero, Mr. President, I mean, magkakasama tayo nung pandemic. You were Senate President, I was Speaker, Senate Majority Leader, was Majority Leader. Grabe po yung lungkot nung sa bahay, opisina ka lang. We were still holding office, pero can you imagine how President Duterte is coping now? So I'll oversimplify the resolution, and I know members of the Senate, especially the minority, will also speak. No, most of us here served with President Duterte, regardless whether we're
always in agreement, disagreement with him. I wasn't always in agreement with him, no? But having said that, Mr. President, ang appeal lang po is humanitarian treatment, and ang appeal po is that we do it as a country. So first step ang Senate, but I'll use this podium to appeal to Malacanang, might disagree very much with the Dutertes now, with all his children or most of his children, with some of his grandchildren, with people who claim to be Duterte diehard supporters. But again, balik tayo sa humanitarian. Pag tinakpan natin yung pangalan o yung mukha niya at ganun yung sitwasyon, tutulong ba tayo o hindi? Di ba? So, I was looking for something to read the other night. Nabuksan ko po yung isang libro saying, hindi bago nung sinabi ng Panginoon Jesucristo, love your enemies, pray for them, pray for people who prosecute you. Sabi sa Leviticus pa lang, nandun na yon. So I guess part of our struggle as a people is, how to deal with each other when we disagree politically. And again, hindi ko po binababa yung temperature. Human rights is important. All these issues should be threshed out, and it will be threshed out in the ICC. Di ba? May ICI ka na dito, may ICC ka doon. So, but one thing we don't want to do, is to see the former president suffer as if it is a punishment when he has not been convicted. So, Mr. President, this is not only for him, but it is for us as a nation. I cannot imagine what the country will do if something, I don't want to say it, but if something happens with him in the detention center at wala man tayong ginawa. So I'd like to thank you, Mr. President, the Majority Leader. I'd like to thank our colleagues that we took this up today, but I'd like to appeal to the Palace na pag-aralan din nila. Just on that humanitarian, huwag nyo nang pansinin lahat ng tumitira o nagsasabi sa inyo o sa politika. Ang punto dito, he's a citizen of our country, he's 80 years old, he needs medical attention, he needs his family, he needs people to talk to. So thank you for this opportunity, Mr. President, and may I defer naman to the Majority Leader who will also sponsor this measure. Ngayon. Alam mo, yun na yun. Ang ganda ho ng kwento ni Cayetano. Lalo na nung yung sabi niya sa simula, nung mayor pa lang at naimbitahan sa smuggling sa bigas. Naalala nyo yung panahon na doon sumikat si Pangulong Duterte, yung sinabi niyang papatay niya, don't go to Davao, I will kill you, sabi niya. Alam nyo, mga kababayan, iba ho kasi. Alam mo, marami na akong naging, noong una, medyo medyo nakikita lang natin na radikal si Pangulong Duterte because, baka laking kanto yan, na ganito. Pero hindi Kinikwento sa amin noon kung anong itsura ng Davao. Grabe daw talaga ang Davao City noon. Particular. Haven ng mga terorista, talagang magulo, ika nga. And kakaiba ang ginawa ni Pangulong Duterte, the way he approached it, talagang nalinis. Diba? To the point na takot lahat. Huwag kang gagawa ng kasalanan or else kinabukasan, buong pamilya mo yari. Ganon kalupit. Pero at the same time, naayos naman po. Sobrang naayos ang Davao City. The most peaceful city, makakapaglakad ka na maayos. Yun yung yun yung basihan, yun yung kanyang parang standard, di ba? Safety. At talaga namang gano'n na nangyari sa Davao. Malupit talaga nangyari sa Davao to the point na mahal siya ng mga Davaoenyo, di ba? And hindi lang po yun. Kasi sa Mindanao po talaga, iba ho magsalita ho sila dyan. Bawal ang ang Marcos dyan. Yung mahinang nilalang. Bawal sa Mindanao yan. Matatapang ang mga tao dyan. Don't ever forget sa kasaysayan ng Pilipinas, yan ang lumaban sa Espanyol. Diba? Yang mga naandyan po. Sila ho talagang nakipagbakbakan dyan. Hindi ho umuurong yan. So anong ibig ko lamang pong sabihin?
Si Pangulong Duterte ganun din. At sabi niya nga dito, nung nag-uusap pa sila, hindi pa presidente si Pangulong Duterte, mayor pa lang, naimbitahan pa lang sa Senado. Nag-uusap sila ni Cayetano tsaka ni Alan Cayetano tsaka ni Pia Cayetano sa opisina. At sinabi nga nila na eto hong si Pangulong Duterte, alam niya, one day haharapin niya yung lahat ng kanyang ginawa para sa kanyang bansa. Yan ang totoo eh. Alam niya ho yan. Tayo, bilang mga Pilipino, maaari nagkakaiba-iba tayo ng opinion sa isang tao. Nagkakaiba-iba tayo ng opinion sa politika. Pero sana magkaroon sa puso natin ng, alam mo yun, ako halimbawa ako nung nakikita ko, ako galit na galit ako sa dilaw, pero nung nakikita ko ng malapit na yung mga dilaw na mategi, wag na ho nating anuhin. Kasi labas na, wala na ho sila sa political scene. Dapat maging makatao tayo. Yun eh. Kaya nga for humanitarian kaawaan na lang natin yung tao. Yung mga taong hindi naaawa for humanitarian, demonyo tawag dyan. Actually, as a matter of fact, hinalimbawa nga dyan yung si kay De Lima. Si De Lima dahil matanda, babae, kaya nga sa krami na lang inilagay. Diba? Yun lang naman ang inihingi natin. Pinayagan din siya sa computer, pinayagan din siya sa access sa cellphone. Diba? So, pinayagan yun eh. Kung sana pinag-initan ni Pangulong Duterte, sana binartolina na lang niya yun. Hindi, for humanitarian reason. May ganun eh. Eto, you are alam mo, para lang maunawaan ninyo ako po, mahilig po ako mag-travel. Pag ako po nag-travel, isang buwan. Yun nga maging turista ka eh. After a while, after 2 weeks, makakaramdam ka na ng homesick. Nung nasa Europa po ako, na-homesick po ako eh. Hindi, wala akong biro. To the point na ang aga ko sa airport dahil gusto ko na umuwi. Alam mo yung pakiramdam na, isipin mo, galing ako ng Barcelona, nagpunta ako ng Paris. Tapos, tigi-1 linggo yon, tapos 10 araw sa Amsterdam. Na ako eh. Alam mo yung pakiramdam ko na after 2 to 3 days sa Amsterdam, parang tangina, tagal nito. Siyempre, hindi mo na mabago yung ticket mo, di ba? Pag binago mo, mahalang penalty. So, gaantay ka. Wala na akong ginagawa. Magpalakad-lakad na lang ako. As in, ako sabi ko nga nung nandun ako, isa na naisip ko kagad, kung si Pangulong Duterte nandun sa loob ng kulungan, sa isang foreign land, foreigner ang mga tao doon, how much more? Diba? Yung ganong klaseng lungkot, antindi nun. Yun yan, tayo lang, magkakaroon na kagad tayo ng panic attack dahil sa homesick. Diba ho? Si Pangulong Duterte pa na matanda na. Sobrang tanda na. Sana kaawaan na lang ng gobyernong ito. Putang inang gobyerno to, demonyo. Gago! May nagano nga sa akin, padala sa akin ng manghuhula. May manghuhulang African American. Hindi ako naniniwala sa manghuhula. Sorry po. Huwag yun na ipadala sa akin. Hindi ako naniniwala. Pero nung unang pinakinggan ko siya, hindi ko naman tinapos. Meron lang siya sinasabi na ang Pilipinas daw pinamumunuan ng demonyo. Ng Illuminati. Alam mo, hindi mo na kailangan sabihin yung Illuminati. Yung mga teorya-teorya tungkol dyan. Demonyo, yun na yun. Hindi na kailangan kasi napaka-obvious naman demonyo itong namumuno sa Pilipinas. Tangina, magnakaw ka ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. Yung yung konsyensya mo, wala na eh. Nakikita mo yung mga kababayan mo na lubog sa baha. Nakikita mo mga kababayan mong antindi na nangyayari. Tapos ikaw, mali-maletan dinadala sa'yo. Tapos makikipag-party ka, gagastos ka ng 6 million. Yung konsensya mo eh. You understand what I mean? Yun talaga kademonyohan na.
Hindi na natin kailangan sabihin na yan kasi ay membro ng Illuminati, bla bla bla. Hindi na. Talagang demonyo na ho yan. Sila ho ay wala ng konsensya, wala ng espiritu. May kwento nga dyan eh. May kwento dyan yung tungkol doon sa, sabi si Marcos Sr. daw. Hindi, wag na nga si Marcos Sr. Halimbawa na lang, kwento lang to ha. Napanaginipan ko lang to, kwento lang. Si Romualdez na lang. Namatay daw. Kwento lang to, kwento lang ha. Tapos, pumunta daw siya sa, may naghahanap daw sa kanyang investigador. Patay na rin yung investigador. Hindi pwede. Kailangan managot to si Romualdez. Sabi niya. Punta siya sa langit. Hinahanap niya si Romualdez. San Pedro, magandang gabi po sa inyo, San Pedro. Nandiyan po ba si Romualdez? Sabi nung hinahanap niya sa libro. Tinignan talaga. Shit. Wala. Ay, di pala nagbura. Sorry naman. Ang nagbura yung ano. Pasensya ka na, wala dito. Baka sa impyerno, tingnan mo. Pababa na siya, sabi nung investigador, pababa na. Sandali, dadaan muna ako sa purgatorio. Hindi po ako naniniwala sa purgatorio, ha? Pero kwento lang naman to, kwento lang. So, dumaan siya sa purgatorio. Tinignan din niya yung libro doon, yung record book doon. Shit, wala dito talaga si Romualdez. Bumaba na siya sa impyerno. Baba siya sa impyerno. Pagdating sa impyerno, sabi niya kay Lucifer, Lucifer, tama na ang gawa ng TV series. Nandito ba si Romualdez? Sabi ni Lucifer, wala dito ah. Tinignan mo na ba sa langit? Sabi ng investigador, wala talaga eh. Sa purgatorio, sabi ni Lucifer, wala. Sabi naman nung wala talaga eh. Ha? Bakit kaya wala dito? Naku po, patay tayo dyan. Sabi ni Lucifer, sandali ha. May tatanungin lang ako mga tropa ko. Tinanong niya si Zaldi ko. Dede, biro lang to. Biro lang to ha. Ito ay katang isip lang. Punta siya doon, tinanong niya yung mga katropa niya doon. Tapos bumalik siya. Pagbalik niya, sabi niya doon sa investigator, alam ko na kung bakit. Wala siya dito, wala sa langit, wala sa purgatorio. Alam ko na. Siyempre, investigador, sige, saan yun? Pupuntahan ko talaga yun, saan yun? Sabi ni Lucifer, kaya siya wala sa langit, kaya siya wala dito sa impyerno at wala siya sa purgatorio kasi wala siyang kaluluwa. Gago! Ganun kasama ang mga kongresista natin. Ang mga ganun daw kasama. Kwento lamang po yun ha. Yan po ay kwento po yan ni Juan de la Cruz Romualdez. Linawin natin na hindi po yan si Martin Romualdez. Si Juan de la Cruz Romualdez po yan. Okay? Hindi, para lang sa kaalaman natin, para mas maintindihan at maunawa natin. Ganito po kaganid na ho nga to. Kahit po sila magalong, wala na eh. Yun na ho ang umabot na sa sukdulan na po yung kademonyuhan. Diba? Ganun na po katindi. Kaya nga mga kababayan, patuloy lamang po tayong sumubaybay sa mga mangyayari pa sa ating bayan. Ha? Dahil ang lupito na mga nangyayari na ito na dapat natin talagang bantayan dahil baka nga umalis na, baka lumayas na, 'di ba? Baka lumipad na, sabi nga ni Amy Marcos, 'di ba? Hindi natin alam. Ganun talaga, wala tayong magagawa eh. Pag mayaman, alis ka agad eh. Hindi, kitang-kita mo yung pinagkaiba nila kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte nasa Hong Kong na, hindi na pwede na siyang hindi umuwi. Pero sabi niya, uuwi ako. Eto mga to, wala na, tila lumipad na. Kawawa naman tayo mga Pilipino. Dapat talaga makulong, sabi nga ni Magalong.